Matapos o kasunod nga po nitong tuluyan pong pag-resign nitong si Prime Minister Justin Trudeau. Inanunsyo po niya ito kagabi o madaling araw po doon sa bahagi po ng Canada. At kasama ho natin ang ating Bombo International News correspondent doon sa bahagi po ng Canada, nakabase sa may probinsya po ng Ontario, si Bombo Alex Sanza. Magandang araw ho sa inyo at or magandang gabi, I believe, dyan sa may bahagi po ng Canada. Kamusta ho kayo diyan? Kamusta pong panahon ngayon diyan? Hello po, medyo malamig, -8 po. -8 tayo ngayon pero it feels like -12 yung aming temperature dito sa Oakville, Ontario. Mhm, mhm. Okay. Iyon pong balita tungkol ho rito sa pag-resign ni Prime Minister Trudeau ang gumulat po sa marami ano, ngayong araw na ito. Ano pong kwento sa likod po nito? Ano pong nabalitaan po natin diyan at kailan po kaya ito magiging epektibo? Medyo pinag-uusap-usapan na po siya, kumbaga mga nung nakaraang taon pa, lalo pa medyo maingay yung kanyang mga kalaban sa politika. Meron po kasi silang parang ah, yung kapag nagsabi ang isang party ng vote of no confidence sa Prime Minister, doon nagkakaroon ng parang usap-usapan na either papalitan siya or magre-resign. Pero kagabi nga lang nung parang nayanig yung social media dito sa Canada dito sa balita ng kanyang resignation. Yes, Sir Alex, karagdagang katanungan, may mga nag-aalala baka o may nag-aalala na ba diyan baka maging mas mahigpit na raw sa mga immigrants ang Canada kapag napalitan si Prime Minister Trudeau. Ano po yung take niyo dito, sir? Medyo siyempre po nakakabahala pero kahit naman po nung hindi pa ang usapin ng kanyang pagre-resign, yung hindi pa siya out of topic, nagsimula na po sila na maghigpit kasi nakita din nila yung loophole ng iba't ibang mga immigration process or yung pagpasok ng mga immigrant sa Canada na minsan nate-take advantage. Kumbaga hindi kasi siya naayos ng mabuti, which also impacts halimbawa yung housing, yung cost ng rentals, and kumbaga after effect na lang nila na-realize na kailangan nating baguhin. But yung paghihigpit po prior to itong resignation, talagang nangyayari naman na siya. Another question, sir, bilang pagkukumpara lamang sa sistema natin sa Pilipinas, paano po ba pinipili ang Prime Minister diyan kapag panahong wala namang schedule ng halalan? Typically po, yung general elections dito sa Canada happens every 5 years. Pero sa parang situation na yung Prime Minister ay mag-submit ng kanyang resignation or gusto niyang umalis sa kanyang posisyon at kung i-accept po ng Governor General yung representative ng monarchy dito sa Canada yung kanyang resignation, dun po maaring mas mapaaga ang election which is supposed to happen in October. But with Justin Trudeau resigning, yun po yung posibleng mangyari na baka mapaaga ang election ngayon sa Canada. Kumpara po sa Pilipinas, kumbaga dito kasi may mga partido din. So sa mga partido, kung sino yung kumbaga sa mga partido yung largest number of elected representatives, sila yung parang magfo-form ng government. Tapos yung Governor General will ask the leader of the ruling party to elect or to designate a prime minister. So ganun po yung nangyayari. So unlike po sa atin na parang mag-elect ka ng presidente, ganun dito po yung majority party, tulad po na nangyari kay Justin Trudeau, majority party nung panahon na siya ay na-elect, ang Liberal Party po ang naging majority, and then siya po ang leader ng Liberal Party, kaya po siya ang naging Prime Minister. Okay.
Talagang kahit saang panig ho ng mundo nagkakaroon po ng mga political tension, ano? South Korea, Canada. Anyway, kunin ko na rin po yung reaction po ng mga kababayan po natin diyan, ano, mga Filipino immigrants and of course sa mga residente po ng Canada. Kaugnay po dito sa nalalapit na pag-upo nitong si US President Donald Trump. Sabi ho kasi ni Trump, parang pwedeng maging 51st o ika-51 state ng Amerika etong Canada kung sakasakali. Anong mga kwento diyan? Anong mga reaksyon diyan ng mga tao after ng biro na ito ni US President Trump? Although alam kumbaga sa magkapit-bahay, pero dalawang magkaibang pamilya na magkaiba pa rin ang pamamalakad ng mga magulang. Alam niyo po, gano'n ko siya nako-compare. Ang Canada po kasi ay mas open kumpara sa United States. So, sa mga nakakausap ko naman po, siyempre yung sinasabi nila may statement pa nga, oh baka pwede nang gawing state ng United States ang Canada. Malabong mangyari dahil magkaiba po ang kultura kahit na magkatabi lang sila. So, para sa akin, ano in general perception ng mga Canadians naman kay Donald Trump, hating-hati. May kumbaga hindi may mga parang natutuwa na siya ay umupo, meron din namang mga parang dismayado. But at the end of the day, ang iniisip lagi ng Canadians is paano ba nila maproprotektahan yung interest nila. Lalo't lalo pa, we live in borders. Kumbaga, nasa pagitan lang ng dalawang bansa. Okay. Sige, update ko ho kami, ano, makikibalita ho kami sa mga susunod pang mga pagbabago diyan, itong mga political development diyan sa Canada. Maraming salamat, ingat kayo diyan. Ang ating Bombo International News Correspondent nakabase po dun sa bahagi po ng Ontario sa bansang Canada, mga kabombo, si Bombo Alex Anza.